top 8 mistakes kung bakit nalulugi ang tindahan mo. Alam mo negosyo, kung bago kang sari-sari store owner, napakabuti na pakinggan mo itong pag-uusapan natin at tapusin mo hanggang dulo. Kasi dito malalaman mo kung bakit hindi umaasenso yung sari-sari store mo at kung bakit imbis na paangat ang benta mo, pababa ng pababa ang sales mo at paubos ng paubos sa mga customer mo diyan sa tindahan mo. Okay? So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa ka negosyo. Number 1. Feeling mo may utang na loob ka sa mga customer mo sa tuwing bumibili sila diyan sa tindahan mo. Alam mo ka negosyo, kapag ganyan ang nararamdaman mo, normal yan, huwag kang mag-alala. Kasi halos lahat ng mga bagong sari-sari store owner, syempre flattered dyan, overwhelmed yan kapag mayroong mga tao na tumatangkilik sa negosyo nila. Naging ganyan din kami nung nag-uumpisa kami. Pero kung hahayaan mo na ganyan palagi yung nararamdaman mo, mabibreak yung boundaries mo ka negosyo. At kapag humirit yung mga customer mo na pautangin mo sila, eh hindi ka magdadalawang isip na pagbigyan sila kahit ang inuutang nila sa iyo ka negosyo, eh pambisyo lang at hindi naman talaga pangangailangan nila sa pang-araw-araw nila. Diba? Kapag ganyan na utangan tayo ng mga pambisyo, ang sakit sa kalooban niyang negosyo. Kasi syempre, hindi naman dapat kasi inuutang yung mga ganyang klase ng produkto ka negosyo. Kung bigas pa, kung dilata pa, maiintindihan mo. Pero kung mga bisyo, sigarilyo, alak, diba? Ang sakit sa kalooban niyang negosyo. Kasi diba, magbibisyo ka. Wala kang pambisyo. Tapos eto, naghahanap buhay yung tindahan, diba? Lumalaban ng patas. Uutangin mo yung produkto na pinaghirapan niya yung puhunan. Diba? Ang sakit sa kalooban niya ang kanegosyo. Alisin mo yung ganyang klase ng emotion mo kanegosyo. Kasi kapag kaya nadala mo hanggang sa mga lumipas ang taon at ganyan pa rin ang nararamdaman mo, eh, malulugi talaga ang negosyo mo. Number 2 kanegosyo. Masyado kang mabait sa mga customer mo. Nawawala na tuloy yung boundaries na sana nagse-separate sa inyo ng customer mo at ng sari-sari store owner ka negosyo. Alam ko, sinasabi ko dito na dapat maging magiliw ka sa mga customer mo. Pero ka negosyo, hindi sa lahat ng oras dapat ganyan. Dapat kahit na maging magiliw ka at nagbibigay ka ng good customer service sa mga customer mo, dapat alalahanin mo na dapat hindi mawawala yung boundaries mo as a sari-sari store owner at yung sa customer mo. Kasi kapag ka napakabait mo masyado sa mga customer mo, napakadali mo utangan ka negosyo. Maniwala ka sa akin. Kapag ka nakakwentuhan mo yan ng medyo may katagalan at nakuha ang loob mo ka negosyo, maniwala ka sa akin, dadating ang oras, madali kang mauutangan yung customer mo na yan. Believe me ka negosyo. Kasi pinagdaanan ko na yung ganyang ka negosyo. Dapat yung boundaries mo, hindi mawawala yan. Number 3 ka negosyo. Nahihiya kang tumanggi kapag ka merong nangungutang sa'yo. Since na-break na yung boundaries mo, ito yung sinasabi ko kanina ka negosyo sa number 2. Nabasag na yung boundaries mo. Wala ka nang pinangahawakan. Hindi ka na makailag sa mga customer mo kasi naging tropa mo na sila. Napakadali na tuloy sa'yo para mautangan ng mga customer mo, diba? Kasi basag na yung barrier mo eh, diba? Wala ka nang magawa ka negosyo, kaya kapag ka humingi sila, wala ka nang ibang tugon, kundi okay lang, sige. Ganyan na lang yung masasabi mo ka negosyo. Napakahirap kapag ka dumating ka sa ganyang klase ng posisyon. Nakikita mo na lang yung sarili mo, hindi ka na nababayaran, tapos nauubos pa yung paninda mo. Kanegosyo, sinasabi ko sa'yo, hanggat maaga pa, iwasan mo yung ganyang klase ng konfrontasyon. Huwag kang masyadong makipagpalagayan ng loob sa mga customer mo, pero magbigay ka ng good customer service kanegosyo kasi napaka-importante niyan para sa ating mga sari-sari store owner kanegosyo. At hindi mo po pwedeng baliwalayin yan kasi kapag ka hindi ka nagbigay ng magandang pakikitungo, yung mga customer mo kanegosyo, lilipat yan sa kabilang tindahan. Kaya napaka-importante na dapat panatilihin natin na maganda ang pakikitungo natin sa mga customer natin. Pero wag natin nahayaan na mabasag yung boundaries natin kanegosyo. Dahil yun na lang yung magbibigay ng pagitan sa mga customer at sa sari-sari store owner. Kasi kapag kaya nabasag kanegosyo, giging komportable sila na utangan ka. As a sari-sari store owner ka negosyo, alam ko na ayaw mo mangyari yan. At napakasakit sa kalooban natin mga sari-sari store owner
kapag ka nauutangan tayo, aminin mo. May mga tao na nagsasabi, okay lang, nagbabayad naman yan eh. Pero kung sari-sari store owner ka, kanegosyo, as much as possible, gusto mo, kapag naglabas ka ng produkto sa tindahan mo, automatic dadating yung bayad sa'yo. Kaya hindi pwede na palaging utang yung mga produkto natin. Number 4, pumapayag ka na kulang yung binabayad sa'yo, kanegosyo. Alam mo, ganito yung senaryo. Meron kang customer, kakilala mo, kapitbahay mo. Pagkatapos pupunta sa tindahan mo, bibili sa'yo. Halimbawa ka negosyo sigarilyo. Magkano na Marlboro ngayon? 10 piso na, di ba? Bibili sa'yo ngayon. Pagkabigay mo ng sigarilyo niya, ibibigay sa'yo 9 pesos. Sabihin mo, kulang to ah. Sabihin sa'yo ng customer mo ngayon, ay, oo nga pala. Sensya ka na. Di ba, mamaya, bababa ulit ako. Bibigay ko sa'yo yung kulang ko. Di ba? Pagkatapos papayag ka ng ganyang kanegosyo, alam mo kapag kaganyan, sinanay mo na sinanay yung mga customer mo na kulang yung binabayad sa'yo, magiging ugali nila yung kanegosyo. Ngayon sigarilyo lang, sa susunod dilata na, sa susunod bigas na, sa susunod alak na. Palaki ng palaki yung kanegosyo. Kung dati piso lang yung kulang sa mga binabayad niya, magiging 2 piso, magiging 5 piso, magiging 10 piso, hanggang sa maging utang na lang yung produkto na nilalabas mo pagkatapos sila nakikinabang sa mga produkto mo. 'Di ba? Ganyan ang nagiging sistema kanegosyo kung bakit may mga customer ka na nagiging ugali yung pagiging komportable nila sa pag-utang sa tindahan mo dahil nagsimula yan kanegosyo sa pagbabayad nila ng kulang sa mga produktong binebenta mo. Ikaw rin naman ang may kasalanan niyang kanegosyo kasi umpisa pa lang dapat hindi mo na hinayaan yung ganyan. Kaya ang payo ko sa iyo kanegosyo, umpisa pa lang, wag mo nang papabayaan na maging ugali yan ng mga customer mo, especially na mga suki mo. Kasi kapag kayan, nakasanayan ng mga customer mo at naging komportable sila sa ganyang klase ng senaryo, negosyo mo rin na magsasuffer ka negosyo. Maniwala ka sa akin. At walang ibang pupuntahan yung negosyo mo kung hindi sa pagkalugi. Kaya umpisa pa lang ka negosyo, basagin mo na yung ganyang klase ng ugali nila. Para nang sa ganon, yung negosyo mo, walang ibang puntahan kung hindi sa pag-asenso. Number 5 ka negosyo. Ito hindi naman malulugi yung tindahan mo dito, no? Pero ikaw rin naman yung mahihirapan dito kapag nasana yung mga customer mo ng ganito. Mabait ka sa mga nagpapapalit sa'yo. Alam mo ka negosyo, kapag ka ikaw sari-sari store owner ka, dapat laging available ang barya dyan sa kaha mo, dyan sa tindahan mo. Kasi kapag ka mayroong mga bumili na tao na buo yung binayad, halimbawa 500 piso, 1,000 piso, ang sipag mong magpapalit sa mga customer mo, di ba? Hindi ka tumatanggi sa mga customer mo kahit wala namang binibili sa'yo. Sige, papalit. O papalit nga ako 500, papalit nga ako 1,000. Ikaw naman, sige, para lang ma-please sila ka negosyo, di ba? Wala ka na tuloy panukli ngayon, ka negosyo, patay ka dyan, di ba? Siyempre, lilipat niya sa iba. Alam mo kung ano sasabihin sa inyan? Sige, babalik ako. Ang katotohanan ng kanegosyo, hindi na babalik sa inyan. Pupunta na yan sa ibang tindahan kasi ikaw, wala ka naman panukli sa pera niya eh, di ba? Bakit siya magtsatsaga sa iyo eh? Gusto na nila mag-inuman eh. Gusto na nilang kumain eh, di ba? Siyempre, pupunta siya sa ibang tindahan kung saan meron na mapapalitan yung pera niya, kanegosyo, di ba? Kaya kapag ka ikaw masipag kang magpapalit sa mga customer mo, kahit sa hindi mo mga customer, sinasabi ko sa iyo, ikaw rin na mahihirapan niyang kanegosyo. Number 6 kanegosyo, nahihiya ka na manghingi ng deposito kapag ka merong bumibili ng alak sa'yo o ng soft drink sa'yo. Alam mo kanegosyo, pwede mo ikalugi yan ha, maniwala ka man o sa hindi, pero pwede malugi yung tindahan mo dahil lang sa hindi ka nanghihingi ng deposito sa mga binibiling soft drinks o alak dyan sa tindahan mo. Aba, magkano rin ang deposito ngayon kanegosyo? 5 piso rin. Magkano ang bote ngayon kapag ka merong nagsusupply sa'yo ng soft drinks o ng alak? Aba, binabayaran mo rin yan kanegosyo. Kasama yan sa puhunan mo. Kaya kung ikaw, meron kang kumare o kumpare na kapag ka bumili ng alak sa'yo, pagkatapos, huwag mo nang depositohan. Yan lang naman, susoli ko rin naman. Ikaw naman parang hindi ka naman kumpare, di ba? Business is business kanegosyo. Hingan mo ng deposito yan kasi maniwala ka man o sa hindi, kapag ka hindi mo dinepositohan yan, yung bote mo,
3 linggo hanggang 1 buwan natatambay yan doon sa bahay nila. At kung hindi mo pa pupuntahan yan kanegosyo, hindi pa yan babalik sa tindahan mo. At sino mag-aabono niyan? Siyempre walang iba kanegosyo kundi ikaw din. Di ba? Saan mo kukunin yung pangabono niyan? Siyempre walang iba kanegosyo kung hindi sa tindahan mo. At sino ang magsasuffer niyan? Siyempre walang iba kung hindi ang negosyo mo. Kaya kung ako sa iyo kanegosyo, umpisa pa lang, sanayin mo na yung mga customer mo na kapag ka bibili sila, kailangan depositohan nila, di ba? Mapa soft drinks man yan o mapaalak man yan. At ang pinaka-importante niyang kanegosyo, mapakumpare mo man yan o mapakumari mo man yan, kailangan magdeposito sila. Pampito kanegosyo, kapag ka nauutangan ka, hindi mo man lang naitatanong kung kailan ba sila magbabayad. Alam mo kanegosyo, maniwala ka man o sa hindi, napaka-importante na kapag ka mayroong customer na nangungutang dyan sa tindahan mo, importante na tanungin mo kung kailan nila babayaran yung inutang nilang produkto dyan sa tindahan mo. Kasi kapag ka hindi mo yan ginawa kanegosyo, wala ka man lang pinangahawakan kung kailan ba sila magbabayad o hindi, o kung babayaran ka pa ba nila o hindi na. Kung thank you na lang ba yan kanegosyo, wala namang masama sa pagpapautang kanegosyo, no? Pero mas maganda na meron kang pinanghahawakan na petsa o araw kung kailan ka nila babayaran. Nasa ganun, ma-anticipate mo kung kailan ka makakapagparolyo na maganda at kung kailan madadagdagan yung puhunan mo dahil sa mga taong nangungutang sa'yo para pumasok yung income mo na inaasahan mo para nasa ganun makabili ka ng mas maraming produkto galing sa mga pautang mo kanegosyo, di ba? Pero as much as possible kanegosyo, kung nagsisimula ka sa store owner, iwasan mo muna yung magpautang ka sa mga customer mo kasi nagpaparolyo ka pa lang eh. Napakanipis pa ng puhunan mo kanegosyo, at kapag ka nasana yung mga customer mo na pinapautang mo yung mga paninda mo, eh baka tumagal ang negosyo mo nang dahil sa utang. Number 8 kanegosyo, pinapababa mo ng gusto yung presyo ng mga paninda mo, ng mga produkto mo. Kasi gusto mo, ikaw yung maging pinakamura dyan sa area mo. Kahit na parehas kayo ng wholesaler kanegosyo, ng kakompetensya mo negosyo, mas binababa mo yung presyo mo kumpara doon sa presyo ng kakompetensya mong tindahan. Alam mo kanegosyo, kapag kaganyan ang style mo, para sabihin ko sa'yo, hindi ka mananalo sa laro ng pagninegosyo dahil wala ka nang kikitain dyan kanegosyo. Ano pang kikitain mo? Ang baba na ng presyo ng kakompetensya mo negosyo, pagkatapos yun sa'yo, mas binaba mo pa. Sa palagay mo, kikita ka pa? Sa palagay mo, magiging successful pa yung tindahan mo? Hindi na kanegosyo. Alam mo, napakarami ng negosyo o tindahan ang gumawa ng ganyang klase ng sistema pagkatapos dumagdag ka pa kanegosyo. Walang umaasenso sa ganyang klase ng sistema. Huwag ka nang dumagdag ka negosyo, maniwala ka sa akin. Lahat ng mga tindahan na gumawa ng ganyang klase ng sistema, sarado na ngayon. Maniwala ka man o sa hindi na negosyo. Kaya kung ako sa iyo, yung presyo mo, ilagay mo sa tama. Doon sa presyo nakikita ka at hindi sa presyo na malulugi ka kanegosyo. Bigyan mo ng value lahat ng effort mo, lahat ng sacrifices mo, lahat ng paghihirap mo kanegosyo. May bayad yan kanegosyo. Hindi libre yan. Parang halos pinamimigay mo na yung mga paninda mo, yung mga produkto mo. Yung customer ng kabilang tindahan, malamang maglipatan yan sa'yo. Pero ano yung mabe-benefit sa'yo niyan kanegosyo? Wala. Hindi ka kikita yan. Nagpagod ka lang, di ba? Yung kabilang tindahan, maganda yung presyo, tumutubo na maganda kahit hindi masyado marami yung customer niya. Pero tama lang yung presyo niya. Kumikita siya, samantalang ikaw napakarami mong customer pero napakababa ng presyo mo. Halos wala ka nang kitain sa pinepresyo mo kanegosyo. Hindi ka na tumutubo na maganda. Para sabihin ko sa'yo, nagpagod ka lang. Mga kanegosyo, maraming salamat po sa panonood ninyo. Kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng ating video, ibig sabihin kanegosyo, gusto mo yung ganitong klase ng usapan, di ba? Ibig sabihin, yung mga tindahan tips, talaga patok na patok sa'yo. At kung gusto mo pa makapanood na maraming ganito kanegosyo, i-follow mo ako sa aking Facebook page, Mark Patrick Salazar Kanegosyo. At isubscribe mo na rin ako dito sa aking YouTube channel kanegosyo para palagi kang updated sa tuwing maglalabas tayo ng mga bagong videos patungkol sa mga
negosyo. Syempre, especially sa tindahan tips. Yun lang kanegosyo. Maraming salamat sa oras mo at see you on our next video.